Ipinagpalit sa alahas, itinapon na parang basahan, kinalimutan ng 10 taong sakripisyo. Ngayong gabi, ang asawang martir ay tapos na sa pagluha. Sa bawat sampal ng tadhana, 1 bilyong kapalit. Sino ang huling tatawa kapag ang kinuha mong lahat ay muling nabawi? Isang kwento ng pagtataksil, muling pagkabuhay, at ang tamis ng hustisya. Handa ka na bang makita ang pagbangon ni Andrea? Huwag kang mag-alala, Bianca. Pipirma rin siya agad. Saan pa ba siya pupunta? Wala na siyang ibang matutuluyan kundi ang bahay na ito at wala siyang perang matatawag na kanya. Tumigil ang mundo ko sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng aming silid. Ang boses ni Marco ay malamig. Walang bakas ng pag-aalinlangan at puno ng pagmamaliit. Nararamdaman ko ang bigat ng maliit na supot ng gamot sa aking kamay. Mga bitaminang binili ko para sa kanyang ina matapos kong magtipid at hindi magtanghalian sa loob ng 1 buwan. Ang plastik na lalagyan ay bahagyang kumakaluskos sa aking nanginginig na mga daliri. Isang mahinang tunog na tila sumasabay sa mabilis na pagtibok ng aking dibdib na tila bibigay na sa anumang sandali. Sa kabilang dako ng pintuan, narinig ko ang mahinang tawa ni Bianca, isang tunog na puno ng panunuya at pagtatagumpay. Sinundan yon ng kalasing ng mga baso, tila nagdiriwang sila sa gitna ng aking pagkasira. Ang bawat salitang binitawan ni Marco ay tila mga karayom na unti-unting itinutusok sa aking balat. Nanunuot hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Iniluwa nito ang lalaking minahal ko sa loob ng 10 taon. Ang lalaking pinaglaanan ko ng aking kabataan, ng aking lakas, at ng bawat pangarap na mayroon ako. Ngunit ang bumungad sa akin ay hindi ang mapagmahal na asawa, kundi isang estranghero na may mga matang kasing lamig ng yelo. Andrea, nandyan ka na pala. Mabuti at hindi mo na ako kailangang hintayin. Sabi ni Marco habang inaayos ang kanyang mamahaling polo na tila ba walang nangyaring masama. Inabot niya sa akin ang isang makapal na sobre. Sign this. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. We're done. Nabitawan ko ang supot ng gamot. Ang mga tableta ay kumalat sa sahig, nagpagulong-gulong sa pagitan ng aming mga paa, na tila mga pira-piraso ng aking katapatan na wala ng halaga. Hindi ko magawang magsalita. Ang aking lalamunan ay tuyot, at ang bawat hininga ay tila isang pakikipaglaban sa hanging ayaw nang pumasok sa aking baga. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga daliri ko ay magaspang. May mga bakas ng paso mula sa pagluluto ng kanyang mga paboritong pagkain at mga kalyo mula sa paglalaba ng kanyang mga damit para lamang makatipid kami. Itinaas ko ang aking paningin at nakita ko si Bianca na nakasandal sa balikat ni Marco. Ang kanyang balat ay makinis, ang kanyang mga kuko ay perpektong nalinisan, at ang kanyang suot ay mas mahal pa kaysa sa kabuuan ng aming ipon sa loob ng 1 taon. Look at yourself, Andrea. Sabi ni Bianca habang pinagmamasdan ako mula ulo hanggang paa. You look like a maid more than a wife. Napapagod na si Marco na hawakan ang mga kamay mong parang liha sa kaspangan. Don't you think he deserves someone better? Someone who actually looks like a woman? Tumalikod si Marco. Tila ba ang aking presensya ay isang dumi na hindi niya kayang tagalan. Ang tunay na sakit ay hindi nanggaling sa katotohanang may iba na siya. Ang pinakamasakit ay ang mapagtantong sa loob ng 10 taon ng aking pagsasakripisyo. Ang tingin niya sa akin ay isang pabigat lamang, isang lumang kagamitan na maaari nang itapon matapos pakinabangan. Wala na akong ibang marinig, kundi ang ugong ng sarili kong dugo sa aking mga tainga. Ang bahay na binuo ko ng may pagmamahal ay tila unt-unting gumuho sa aking harapan. Walang ingay, walang pagsabog, ngunit ang bawat sulok nito ay tila naging banyaga sa akin. Hindi ako umiyak. Ang aking mga luha ay tila natuyo na sa tindi ng puot at pighati. Lumabas ako ng bahay bitbit lamang ang aking dangal na pilit kong binubuo
Sa gitna ng pagkawasak, sa labas, ang langit ay madilim at ang hangin ay nanunuot sa aking manipis na damit. Ngunit sa gitna ng kawalan, isang anino ang humarang sa aking landas. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa aking harapan. Ang pagbaba ng bintana nito ay hindi lumikha ng anumang tunog. Ngunit ang presensya ng taong nasa loob ay tila nagbigay ng bigat sa paligid. Isang lalaking may matatalim na mata at tindig na puno ng kapangyarihan ang tumingin sa akin. Nabalitaan ko ang nangyari, Andrea. Wika ng lalaki. Ang boses niya ay malalim at tila may dalang pangako ng pag-asa. Ako si Rafael. Mayroon akong alok na hindi mo matatanggihan, 5 bilyong piso para sa 3 buwan ng iyong buhay. Sapat na ba yun para pawiin ang bawat patak ng pawis at luhang ibinigay mo sa taong hindi ka pinahalagahan? Napatigil ako. Ang lamig ng gabi ay tila napalitan ng isang kakaibang init na nagmumula sa aking dibdib. Tumingin ako sa huling pagkakataon sa bahay na iniwan ko, kung saan masayang nagtatawanan ang 2 taong sumira sa aking buhay. Pagkatapos, muli kong tiningnan si Rafael. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ngunit ngayon, tila may bagong landas na bumubukas sa aking harapan. Ang tanong ay, handa na ba akong maging bahagi ng isang laro kung saan ang tanging kapalit ay ang aking kaluluwa? Ang ulan ay tila mga luha ng langit na nakikiramay sa aking hapdi. Bawat patak nito ay malamig na humahaplos sa aking balat na tila ba gustong hugasan ang dumi ng pagtataksil na iniwan ni Marco. Nanatili akong nakatayo sa tapat ng itim na sasakyan, basang-basa at nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng mga salitang binitawan ni Rafael. 5 bilyong piso. Isang halagang hindi ko man lang kayang isulat sa aking isipan, ngunit ngayon ay inaalok sa akin kapalit ng 3 buwan ng aking buhay. Pinagmasdan ko si Rafael sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mukha ay tila lilok ng isang sining na walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng isang pait na pamilyar sa akin. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan, isang paanyaya na pumasok sa isang mundong hindi ko kailanman inakalang kabilang ako. Sa pag-upo ko sa malambot na balat ng upuan, ang bango ng mamahaling pabango at ang init ng loob ng sasakyan ay tila isang malupit na paalala kung gaano kalayo ang aking kinalalagyan sa buhay na iniwan ko kanina lamang. Bakit mo ito ginagawa? Ang aking boses ay gumaralgal. Halos hindi marinig sa gitna ng mahinang pagdaloy ng tubig sa labas ng bintana. Hindi ako isang mabuting Samaritano, Andrea. Wika ni Rafael habang diretso ang tingin sa unahan. Bianca is my wife. Or at least, she was supposed to be the woman I trust. Nakita mo ang paraan ng pagtingin niya kay Marco. Iyon ang tingin ng isang babaeng handang magnakaw ng hindi sa kanya. They are playing a game behind our backs. And I don't like losing. Kinuha niya ang isang tablet at ipinakita ang mga larawan ni Marco at Bianca na magkasama sa isang mamahaling resort habang ako ay nasa bahay, nagtitiyaga sa tira-tirang ulam para lamang may maipadala akong pera sa aking nanay na nasa ospital. Ang bawat larawan ay tila isang sampal na muling nagpamukha sa akin ng aking katangahan. I want Marco to suffer financially and I want Bianca to realize that she chose the wrong man. Rafael turned to me, his gaze intense. 3 months, Andrea. Magpapanggap ka na nananatiling tapat na asawa. You will stay in that house, be the martyr wife they expect, while you gather everything I need to strip Marco of his assets. In return, I will give you the life you deserve. 5 billion pesos. Sapat na para sa operasyon ng nanay mo, para sa pag-aaral ng anak mo, at para sa iyong bagong simula. Ang aking puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Naisip ko ang aking ina na unti-unting nanghihina sa kama ng ospital
at ang aking anak na si Toby na nangangarap ng isang maayos na buhay. Sila ang aking lakas, ang tanging dahilan kung bakit ako humihinga pa. Kung tatanggapin ko ito, mawawalan ako ng dangal sa mata ng mga taong makakakita sa aking pagtitiis. Ngunit magkakaroon ako ng kapangyarihang protektahan ang mga mahal ko. Isang malalim na katahimikan ang namayani sa loob ng sasakyan. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-andar ng makina na tila isang bulong ng tadhana. Tumingin ako sa aking mga palad, ang mga guhit ng aking buhay na puno ng hirap at pagpapakasakit. Pagkatapos, tumingin ako kay Rafael at tumango. I'll do it. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Muling dinala ako ng sasakyan sa tapat ng aming bahay. Ang mga ilaw sa loob ay nakabukas pa, nagpapakita ng anino ng 2 taong nagsasaya sa gitna ng aking pighati. Pagbaba ko ng sasakyan, ang bawat hakbang ko pabalik sa pintuang iyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang Andrea na biktima. Mayroon na akong lihim na sandata sa aking bulsa. Pagpasok ko, bumungad sa akin si Marco na may hawak na baso ng alak. Nakataas ang kanyang kilay, puno ng kayabangan. Akala ko ba umalis ka na? Sabi ko naman sa'yo, wala kang mapupuntahan. Huwag mong sabihing babalik ka rito para magmakaawa. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Hindi, Marco. Naisip ko lang na sayang naman ang niluto kong hapunan. At saka, kailangan pa nating pag-usapan ang mga papeles, hindi ba? Hindi ako papayag na matapos ang lahat ng ganito na lamang. Nagkatinginan sila ni Bianca, isang sulyap na puno ng pagtataka, ngunit kalaunan ay napalitan ng mapangaping tawa. Sabi ko na nga ba, hindi mo kayang iwan ang karangyaan ng bahay na ito kahit pa itapon ka namin sa labas. Wika ni Bianca habang hinihimas ang braso ni Marco. Tumalikod ako at naglakad patungo sa kusina. Ang bawat galaw ko ay tila isang sayaw ng pagpapanggap. Habang inilalagay ko ang ulam sa plato, ang aking isipan ay lumilipad sa 3 buwan na darating. 3 buwan ng pagtitiis, 3 buwan ng pagsisinungaling, at 3 buwan ng paghahanda para sa kanilang pagbagsak. Ngunit sa ilalim ng aking balat, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Sa oras na matapos ang lahat ng ito, makikilala ko pa ba ang babaeng nakikita ko sa salamin? O tuluyan na ba akong lalamunin ng laro ng paghihiganti na pinasok ko? Ang halimuyak ng ginisang bawang at sibuyas ay pumapailan lang sa hangin ng kusina. Isang amoy na dati ay simbolo ng aking pagmamahal at pag-aalaga sa tahanang ito. Ngunit ngayon, ang bawat usok na dumarapos sa aking muka ay tila amoy ng aking pagkaalipin. Nakatayo ako sa harap ng kalan. Hawak ang sandok na tila isang sandata na wala pang talim. Habang sa kabilang silid ay naririnig ko ang malakas na halakhak ni Bianca at ang mahinang bulong ni Marco. Ang bagal mo naman, Andrea. Gutom na kami. Sigaw ni Bianca mula sa hapagkainan. Pumasok siya sa kusina, ang kanyang suot na silk robe ay nagniningning sa ilalim ng ilaw. Isang kaibahan sa aking suot na lumang duster na may mga mantsa na ng mantika. Make sure it's not too oily. Ayaw ni Marco ng mataba. He likes it lean, just like me. Hindi ko siya tiningnan. Itinuon ko ang aking pansin sa kumukulong karne sa kawali. Ang aking mga daliri ay humihigpit sa hawakan ng sandook hanggang sa mamuti ang aking mga kuko. Nararamdaman ko ang init ng kalan sa aking balat. Ngunit mas matindi ang init na nagmumula sa aking dibdib. Isang apoy na unti-unting tumutupok sa dating Andrea na laging nagpaparaya. Inihain ko ang pagkain sa kanilang harapan. Nanatili akong nakatayo sa gilid, tila isang anino na walang karapatang umupo sa sarili kong hapag. Pinanood ko si Marco habang sinusubukan ang niluto ko. Noong una, bawat papuri niya ay sapat na para pawiin ang pagod ko sa buong araw. Ngayon,
Ang bawat subo niya ay tila isang nakalalasong paalala ng kanyang pagtataksil. This is too salty, Andrea. Nawawala ka na ba sa sarili mo? Reklamo ni Marco sabay bitaw ng kutsara na lumikha ng isang matigas na tunog sa porselanang pinggan. Kung hindi mo na kayang gawin ang simpleng bagay na ito, baka mas mabuti pang sa labas na lang tayo kumain lagi ni Bianca. You're becoming useless. I'm sorry, Marco. Marami lang akong iniisip. Mahinang tugon ko. Ang aking boses ay isang patag na tono na walang bakas ng emosyon. Sa ilalim ng mesa, ang aking kanang kamay ay nakakuyom. Ang aking mga kuko ay binaon ko sa aking palad para pigilan ang anumang hikbi na gustong kumawala. Hayaan mo na siya, babe. Baka depressed lang kasi alam niyang bilang na ang araw niya rito. Panunuyan ni Bianca habang masayang kumakain. Ang kanyang bawat sulyap sa akin ay puno ng tagumpay. Tila ba isa akong basura na hinihintay na lang niyang hakutin ng truck. Pagkatapos ng hapunan, habang sila ay abala sa panonood ng telebisyon at paglalambingan sa sopa, dahan-dahan akong pumasok sa silid-aklatan ni Marco. Ito ang lugar kung saan itinatago niya ang lahat ng kanyang mga dokumento at transaksyon. Sa loob ng aking bulsa ay nararamdaman ko ang maliit na itim na aparato na ibinigay ni Rafael, isang recorder at data skimmer na magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Nanginginig ang aking mga kamay habang inilalagay ko ang aparato sa likod ng kanyang computer. TU. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang malakas na katok sa aking tadyang. Nagbabala na baka anumang sandali ay bumukas ang pinto. Para sa nanay, para kay Toby, para sa sarili ko. Bulong ko sa aking isipan. Isang mantra na nagbibigay sa akin ng lakas para ituloy ang panganib na ito. Bago ako lumabas, nahagip ng aking paningin ang isang sulyap sa basurahan sa sulok ng silid. Doon, nakita ko ang aming larawan noong kami ay ikinasal. Ang tanging kopya na itinatago ko sa loob ng isang frame. Pinunit iyon sa gitna. Ang aking muka ay tinitigan ng mga mantsa ng kape, habang ang mukha ni Marco ay nanatiling malinis. Ang nangiti ko sa larawang yon ay tila pag-aari ng ibang tao. Isang babaeng matagal nang pumanaw kasabay ng aking mga pangarap. Dahan-dahan kong kinuha ang pira-pirasong larawan at isinilid sa aking bulsa. Ito ang aking golden moment. Isang masakit na paalala na ang pag-ibig na aking iningatan ay wala ng halaga, kundi isang pirasong papel na itatapon na lamang. Ngunit sa halip na maiyak, naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan sa aking loob. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay unti-unti nang nagbubuklod para sa isang layunin. Lalabas na sana ako nang biglang bumukas ang pinto. Tumambad sa akin si Bianca, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa paghihinala. Nakataas ang isa niyang kilay habang pinagmamasdan ang aking bawat kilos. Ang kanyang tingin ay tila isang laser na gustong butasin ang aking bulsa kung saan nakatago ang pira-pirasong larawan at ang sikreto ni Rafael. Anong ginagawa mo rito, Andrea? Bakit nasa dilim ka? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng lason at pagdududa. Lumapit siya sa akin. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hangin ng silid. May hinahanap ka ba na hindi sa'yo? O baka naman sinusubukan mong magnakaw bago ka tuluyang palayasin? Napako ako sa aking kinatatayuan. Ang lamig ng aircon sa silid ay tila nagpapatigas sa aking mga kalamnan. Nakita ko ang kanyang tingin na bumaba sa aking bulsa na bahagyang nakaumbok. Ang aking hininga ay naging mababaw at ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang mahabang oras ng paghuhukom. May itinatago ka ba sa bulsa mo, Andrea? Ipakita mo sa akin. Iniabot ni Bianca ang kanyang kamay. Ang kanyang mga kuko na kulay pula ay tila mga kuko ng isang ibon na handang sumunggab sa kanyang biktima. Ang aking hininga ay tila naging isang pirasong yelo na bumara sa aking lalamunan habang nakatingin sa mga mapanuring mata ni Bianca.
Ang kanyang kamay, na may mga kuko na tila mga talim ng kutsilyo sa kapulaan, ay nanatiling nakalahad sa aking harapan. Nararamdaman ko ang bigat ng tracker na nakasiksik sa kailaliman ng aking bulsa, katabi ng punit na larawan ng aking kasal. Dahan-dahan kong ipinasok ang aking kamay sa bulsa. Hinayaan kong manginig ang aking mga daliri. Hindi dahil sa takot, kundi bilang isang sandata. Inilabas ko ang pira-pirasong larawan, ang bahaging nagpapakita ng aking mukha na punong-puno ng mantsa at luhang natuyo na. Ito ba ang gusto mong makita, Bianca? Ang boses ko ay mahina. Tila isang bulong ng hangin na nagdadala ng pighati. Hinahanap ko lang ang alaala ng babaeng pinatay ninyo ni Marco. Gusto ko lang makita kung gaano ako kauto-uto noon bago niyo ako tuluyang itapon. Kinuha ni Bianca ang kapirasong papel mula sa aking nanginginig na kamay. Tiningnan niya iyon ng may halong pandidiri, tila ba ako ay isang maruming basahan na hindi karapat-dapat hawakan. Ang kanyang pulang labi ay kumurba sa isang mapait na ngiti. At narinig ko ang mahinang tunog ng pagpunit niya sa larawan sa mas maliliit pang piraso. Hinayaan niyang mahulog ang mga ito sa sahig na tila mga talulot ng bulaklak na nalantana. You're so pathetic, Andrea. Akala ko ba matalino ka? 10 taon kang nagbulag-bulagan at hanggang ngayon, ganyan ka pa rin kadesperada? Humakbang siya palapit sa akin. Ang amoy ng kanyang pabango ay tila isang pader na sumasakal sa aking hininga. Huwag mong dungisan ang silid na ito ng drama mo. Get out! Ayokong makita ang pagmumukha mo rito. Tumango ako ng dahan-dahan. Ang aking mga mata ay nakatungo sa sahig upang hindi niya makita ang kislap ng tagumpay sa aking mga balintataw. Sa ilalim ng aking palad, nararamdaman ko pa rin ang matigas na anyo ng tracker na nakatago sa kailaliman ng aking bulsa. Nakaligtas ako. Sa gitna ng kanyang kayabangan, hindi niya napansin na ang larawang iyon ay isang pain lamang. Lumabas ako ng bahay bitbit ang isang lumang payong na may mga butas na sa gilid. Ang ulan ay malakas. Ang bawat patak nito ay tumatama sa bubong ng mga kapitbahay na tila isang marahas na palakpak. Naglakad ako patungo sa dulo ng kalsada, kung saan ang dilim ay mas matindi at ang mga ilaw ng poste ay aandap-andap. Doon, naghihintay ang isang pamilyar na anino sa loob ng isang sasakyang tila bahagi na ng gabi. Pumasok ako sa loob at agad na bumalot sa akin ang katahimikan at ang lamig ng aircon. Si Rafael ay nakaupo sa likuran. Ang kanyang mukha ay bahagyang naiilawan ng liwanag mula sa kanyang cellphone. Hindi siya nagsalita, ngunit iniabot niya sa akin ang isang mainit na baso ng kape. Ang init nito sa aking mga palad ay tila isang yakap na matagal ko nang hindi nararamdaman. Nakuha mo ba? Ang kanyang boses ay parang bulong ng hangin, malalim at puno ng awtoridad. Inabot ko sa kanya ang maliit na aparato. Nasa loob na ang lahat, ang bawat login, ang bawat transaksyon ni Marco sa Bianca Real Estate. Hindi nila alam na ang bawat pisong ninanakaw nila ay may bakas na. Pinagmasdan ni Rafael ang aparato bago ito ibulsa. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bahid ng paghanga sa kanyang mga mata. Isang bagay na kailanman ay hindi ko nakita kay Marco. Hindi ko akalain na kaya mong gawin iyon habang nasa harap mo ang babaeng sumira sa'yo. You have ice in your veins, Andrea. Wala na akong luha para sa kanila, Rafael. Tugon ko habang nakatingin sa mga patak ng ulan na gumugulong sa bintana. Ang tanging natitira na lang sa akin ay ang kagustuhang makitang bumagsak ang bawat pader na itinayo nila gamit ang aking mga sakripisyo. Binuksan ni Rafael ang kanyang laptop at ipinakita sa akin ang mga numero, mga graph ng pagbagsak ng stocks ni Marco at ang mga lihim na account na unti-unti na naming napapasok. Sa bawat paliwanag niya, tila nagbubukas ang isang bagong mundo sa aking harapan. Ang wika ng pera, ang sining ng pagtataksil sa negosyo,
Ito ang mga sandatang ituturo niya sa akin. Nararamdaman ko ang unti-unting pagbabago sa aking sarili. Ang dating Andrea na marunong lang magluto at maglaba ay unti-unti nang nilalamon ng isang babaeng marunong nang pumatay ng pangarap ng iba sa pamamagitan ng isang click lamang. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, ang liwanag ng isang papalapit na sasakyan ay tumama sa aming bintana. Ang pintig ng aking puso ay tila tumigil nang makilala ko ang pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan ni Marco. Ang puting SUV ay dahan-dahang huminto sa tapat ng sasakyang kinalalagyan namin. Naramdaman ko ang panalamig ng aking mga paa. Ang bintana ng sasakyan ni Marco ay dahan-dahang bumaba at ang kanyang mga mata ay tila naghahanap sa dilim ng gabi. Nakita ko ang kanyang pagkunot ng noo habang tinititigan ang itim na sasakyan ni Rafael. Ang distansya sa pagitan namin ay sapat na para marinig ko ang marahas na pagpintig ng aking sariling dugo sa aking mga tainga. Rafael, aalis na siya sa sasakyan. Bulong ko. Ang aking tinig ay puno ng takot. Tumingin si Rafael sa akin, pagkatapos ay sa bintana. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, habang dahan-dahan niyang inilalagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking nanginginig na palad. Sa labas, ang pinto ng sasakyan ni Marco ay bumukas at ang kanyang mga sapatos ay tumama sa basang semento, diretsong naglalakad patungo sa aming kinaroroonan. Ang anino ni Marco ay dahan-dahang lumaki sa bintana ng sasakyan, tila isang madilim na ulap na nagbabadyang magdala ng unos. Nararamdaman ko ang bawat butil ng pawis na namumuo sa aking noo sa kabila ng lamig sa loob ng sasakyan ni Rafael. Ang bawat hakbang ni Marco sa basang semento ay tila isang mabigat na palakpak ng tadhana na nagbabala ng aking katapusan. Ngunit si Rafael ay nanatiling parang estatwa. Ang kanyang kamay sa ibabaw ng sakin ay mainit at matatag, isang tahimik na utos na huwag akong gumalaw. Sa gitna ng kadiliman, nakita ko ang pagbaba ng tingin ni Marco sa madilim na bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng paghihinala. Ang kanyang mga mata ay tila gustong butasin ang makapal na tint ng sasakyan. Eksaktong itataas na ni Marco ang kanyang kamay upang kumatok ng biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng isang tawag mula sa kanyang bulsa. Isang liwanag ang nagmula sa kanyang cellphone, sapat na upang makita ko ang pangalan ni Bianca sa screen. Isang marahas na buntong hininga ang kumawala sa kanya at sa isang iglap, tumalikod siya at mabilis na naglakad pabalik sa aming bahay habang may kinakausap sa telepono. Huminga ka, Andrea. Mahinang wika ni Rafael. Hindi pa ngayon ang oras ng paghaharap. Bumalik ka na sa loob. Ang susunod na bagyo ay hindi nanggagaling sa labas, kundi sa loob mismo ng iyong tahanan. Hindi ko lubos na naunawaan ang kanyang sinabi hanggang sa muli akong makapasok sa pintuan ng aming bahay. Ang amoy ng mamahaling insenso ay sumalubong sa akin, ngunit hindi iyon mula kay Bianca. Sa gitna ng sala, nakaupo sa paborito kong silya ang biyenan kong si Nanay Elena. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong lupa na puno ng mga ukit ng mapait na karanasan at ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa akin. Saan ka nanggaling, Andrea? Oras na ng gabi at ang isang disenteng asawa ay dapat na nasa tabi ng kanyang asawa, lalo na't may pinagdaraanan si Marco. Ang boses ni Nanay Elena ay puno ng awtoridad. Ang boses na 10 taon kong sinunod nang walang reklamo. Lumabas lang po ako para kumuha ng hangin, Nay. Mahinang tugon ko habang naglalakad patungo sa kusina para kumuha ng tubig. Ang aking mga binti ay tila gawa sa jelly, nangihina sa bawat hakbang. Hangin o naghahanap ng paraan para gumawa ng eksena? Tumayo ang matanda at lumapit sa akin. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paghatol. Sinabi sa akin ni Marco ang tungkol sa paghihiwalay ninyo. Andrea, huwag kang maging makasarili. 10 taon ka naming pinatira rito, pinakain
at itinuring na pamilya. Utang mo sa amin ang buhay na mayroon ka ngayon. Napatigil ako sa pag-inom. Ang salitang utang na loob ay tila isang kadena na biglang humigpit sa aking leeg. Naalala ko ang mga gabing puyat ako sa pag-aalaga sa kanya noong siya ay may sakit. Ang mga pagkakataong ibinenta ko ang aking kaunting alahas para lang pambayad sa kanyang mga gamot. Lahat ng iyon, sa isang iglap, ay tila nabura sa kanyang alaala. Kailangan ni Marco ang bahay na ito para sa bago niyang negosyo kasama si Bianca. Pagpapatuloy ni Nanay Elena, ang kanyang boses ay tila isang talim na uent-unting nagigilit sa aking dangal. Magpakumbaba ka na lang. Pirmahan mo na ang mga papeles at ibigay ang karapatan sa lupang ito. Ito ang huling sakripisyo na hinihingi ko sa iyo bilang pasasalamat sa lahat ng kabutihang tinanggap mo sa amin. Tumingin ako sa aking kaliwang kamay. Doon ay nakita ko ang puting marka sa aking daliri, ang bahagi ng balat na hindi nasisinagan ng araw dahil sa 10 taon na suot ko ang aking singsing sa kasal. Dahan-dahan ko yung hinubad. Walang tunog ang pagtanggal nito, ngunit sa aking pandinig, tila may isang malaking tanikala ang nabali. Ang marka sa aking daliri ay hindi na simbolo ng pagmamahal, kundi isang peklat ng aking pagkaalipin. Ang kabutihan po ay hindi binabayaran ng sariling buhay. Nay, ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ito ay malalim, matatag, at puno ng isang kakaibang kapayapaan. 10 taon ko na pong binayaran ng utang na sinasabi ninyo. Ang bawat patak ng aking pawis at bawat luhang inilihim ko, sapat na yon para palayain ang sarili ko sa inyo. Iniwan ko siyang nakatayo doon, tulala at hindi makapaniwala sa aking pagsagot. Pagpasok ko sa aking maliit na silid, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone sa bulsa. Isang mensahe mula kay Rafael ang bumungad sa akin. Nagsimula na ang paglipat ng mga pondo. Bukas, makikita mo ang unang bitak sa kanilang kaharian. Matulog ka ng mahimbing, Andrea. Ang bukas ay hindi na para sa kanila. Humiga ako sa kama, ngunit ang aking paningin ay nanatili sa aking daliri na wala ng singsing. Ang hapdi ng kawalan ay uent-unting napapalitan ng isang mainit na pakiramdam ng pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ako natatakot sa dilim ng silid. Ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng kusina ay tila walang pakiramdam. Pilit na nagbibigay ng liwanag sa isang bahay na puno ng kadiliman at lihim. Maaga akong nagising upang ihanda ang agahan, ngunit ang aking bawat kilos ay hindi na dahil sa tungkulin, kundi bahagi na ng aking pagtatanghal. Habang hinihiwa ko ang mga kamatis, naramdaman ko ang presensya ni Bianca sa aking likuran. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit ang hanging dala niya ay puno ng kayabangan. Andrea, ayoko nang magpaligoy-ligoy pa, wika niya habang inilalapag ang isang asul na folder sa ibabaw ng lamesa. I want you to sign this. It's a waiver for Toby's custody. Kapag napirmahan mo na ito, bibigyan ka ni Marco ng sapat na pera para makapagsimula ka sa probinsya. Ayaw naming lumaki ang bata na nakakakita ng nanay na mukhang katulong. Tumigil ang aking kamay sa paghiwa. Ang talim ng kutsilyo ay bumaon sa kahoy na sangkalan. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi na nagmula sa aking puso, kundi sa aking sikmura, isang matinding pagkamuhi na halos magpasuka sa akin. Gusto nilang kunin ang kaisa-isang kayamanan ko. Gusto nilang itanggi sa akin ang aking pagiging ina, pagkatapos nilang nakawin ang aking pagiging asawa. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Pinilit kong mangatal ang aking labi at hayaang mamuo ang luha sa aking mga mata. Gusto niyo pati ang anak ko kukunin ninyo? Bianca, ibinigay ko na ang lahat. Wala na ba kayong ititira sa akin? Ang aking boses ay sadyang ginawa kong paos at basag, ang perpektong imahe ng isang babaeng malapit ng sumuko.
Don't be dramatic, Andrea. It's for the best. Isipin mo na lang ang kinabukasan ng bata. Sabi niya habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin ng kanyang compact powder. Dahil sa aking pagkawasak, naging kampante siya. Inilapag niya ang kanyang mamahaling cellphone sa mesa upang ayusin ang kanyang buhok, hindi alintana na nakabukas ang screen nito. Habang nagpapanggap akong humihikbi at nakatungo, mabilis kong sinulyapan ang kanyang telepono. Isang notification ang lumabas. Isang mensahe mula sa isang bank account na hindi pamilyar. Transfer successful. 2 milyong piso to Paulo. Isang ngiti ang muntik nang kumawala sa aking mga labi. Alam ko kung sino ang Paulo na yon. Ang lalaking madalas niyang kausap ng palihim sa hardin. Bianca is not just stealing Marco from me. She's stealing Marco's money for someone else. I need time to think, Bianca. Mahinang sabi ko habang pinupunasan ang aking mga mata. You have until tonight, Andrea. Huwag mong subukan ang pasensya ni Marco. Banta niya bago lumabas ng kusina. Iniwan ang amoy ng kanyang masangsang na tagumpay. Nang sumapit ang hapunan, inihanda ko ang pinakapaboritong pagkain ni Marco. Ang kare-kare na ang niluto ko ng may buong pag-iingat. Ang malapot na sarsa ng mani ay kumintab sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Tila ba ito ay ginto na nagkukubli ng lason sa loob ng bawat sangkap. Sa bawat pag-ikot ng aking sandok, naaalala ko ang mga turo ni Rafael tungkol sa sining ng paghihiganti. Kailangang busugin ang kalaban sa huwad na seguridad bago sila tuluyang gutumin sa katotohanan. Wow, kare-kare, mukhang sinusubukan mong bawiin ang loob ko, Andrea. Panunuyan ni Marco habang nilalagyan ng bagoong ang kanyang pinggan. Masarap, ha? Siguro kung ganito ka lagi kaayos magsilbi, hindi tayo abot sa ganito. Gusto ko lang na maging maayos ang lahat bago ako magdesisyon, Marco. Sagot ko ng may malumanay na tinig, habang maingat kong isinisilbi ang mainit na kanin. Mula sa aking kinatatayuan, nakita ko si Bianca na lihim na nagmamaktol. Tila naiinis na nakukuha ko ang atensyon ni Marco, kahit sa pamamagitan lamang ng pagkain. Mabuti naman at natauhan ka na. Listen, Andrea, kapag pinirmahan mo na ang waiver ni Toby, I promise to give you a generous settlement. Hindi kita pababayaan. Sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng condescension. Tila ba ako ay isang batang binibigyan ng candy para tumigil sa pag-iyak. Thank you, Marco. I really appreciate it. Tugon ko. Sa loob-loob ko, naduduwal ako sa sarili kong mga salita. Ngunit ang bawat thank you ay isang hakbang palapit sa kailaliman ng kanilang hukay habang masayang kumakain ang dalawa at nagpaplano para sa kanilang susunod na bakasyon sa Paris. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng pag-ilaw ng cellphone ni Marco na nasa ibabaw ng mesa. Ang mahinang paggalaw ng telepono sa matigas na kahoy ay naging hudyat ng pagbabago ng ihip ng hangin. Kinuha ni Marco ang telepono. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng sigla ay biglang naging maputla. Ang bawat linyang nabubuo sa kanyang noo ay tila mga bitak sa isang pader na malapit ng gumuho. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang isang email mula sa Bureau of Internal Revenue at mula sa kanyang head accountant. Anong problema, babe? Tanong ni Bianca. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala na may halong inis dahil naputol ang kanilang usapan. Hindi sumagot si Marco. Ang kanyang kamay na hawak ang telepono ay nagsimulang mangatal. Ang bawat paghinga niya ay naging mabigat. Tila ba ang hangin sa loob ng silid ay biglang naging siksik at mahirap langhapin. Marco? You're scaring me. Ano ba yun? Muling tanong ni Bianca. Hinawakan niya ang braso ni Marco, ngunit marahas itong iwinaksi ng lalaki. An audit. A full-blown financial audit. Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Freeze ang lahat ng corporate accounts ko. Suspended ang lahat ng mga transaksyon ng kumpanya dahil sa discrepancy sa mga pondo
na ipinasa sa Bianca Real Estate. Paano nangyari ito? Ngayon pa, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kagalakan na pilit kong itinatago sa likod ng aking maskara ng pag-aalala. Tumingin ako kay Bianca at nakita ko ang panlilisik ng kanyang mga mata. Alam ko ang iniisip niya, ang 2 milyong piso na palihim niyang inilipat kay Paulo ay malamang na isa sa mga mitsyang nagpasabog sa bombang ito. Marco, anong ibig mong sabihin? Paanong mawawalan tayo ng pera? Halos mag-hysterical na si Bianca. Ang kanyang pagiging reyna ay biglang naglaho at napalitan ng isang desperadang babae. Tumingin sa akin si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at galit. Ngunit wala siyang makita sa aking mukha, kundi ang isang inosenteng asawang tila walang kamuwang-muwang sa nangyayari. Ang kanyang kaharian ay nagsisimula na ring mayumak at ang tanging naririnig ko ay ang matamis na bulong ng paparating na hustisya. Andrea, wika ni Marco. Ang kanyang boses ay nagbabanta. May kinalaman ka ba rito? Ano bang sinasabi mo, Marco? Accountant ba ako para pakialaman ang mga numero sa kumpanya mo? Ang aking boses ay isang mahinang panginginig, puno ng huwad na pagkalito, habang ang aking mga mata ay pilit na nagpapakita ng takot. Ni hindi ko nga alam kung paano mag-transfer ng pera sa bangko. 'Di ba? Ikaw ang laging nagsasabi na wala akong alam sa mundo, kundi ang kusinang ito. Tumitig sa akin si Marco. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa paghahanap ng anumang bitak sa aking maskara, ngunit wala siyang nakita, kundi ang isang babaeng tila malapit ng gumuho ang mundo dahil sa kanyang galit. Marahas niyang iwinaksi ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa, dahilan upang ang mga kubyertos ay magtalbugan at ang baso ng tubig ay tumumba. Unti-unting binabasa ang puting mantel na tila ba isang mantsa na hindi na mabubura. Babe, huwag mo siyang pakinggan. Baka gumagawa lang siya ng eksena para hindi mo siya palayasin. Sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay mataas at puno ng nerbiyos. Ngunit nakita ko ang bahid ng takot sa kanyang mga mata nang sulyapan niya ang kanyang sariling cellphone. Tumahimik ka, Bianca! Bulyaw ni Marco. Ang sabi sa email, ang discrepancies ay nanggaling sa Bianca Real Estate. Ikaw ang humawak ng pondo para sa expansion. Kung may nagnakaw sa loob, ikaw ang dapat managot. Ang pagtitiwala na tila kasing tibay ng bakal kanina ay biglang nagmistulang marupok na salamin. Pinanood ko silang mag-asaran. Ang bawat salitang binitawan nila ay tila mga palasong may laso na tumatama sa isa't isa. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko silang hindi magkakampi. At ang tamis ng sandaling iyon ay mas masarap pa kaysa sa anumang pagkaing inihain ko sa hapag na ito. Nang sumapit ang hating gabi at ang bahay ay binalot na ng tensyon at bigat, dahan-dahan akong lumabas patungo sa hardin. Ang hangin ay malamig, humahaplos sa aking balat, na tila isang paalala na malaya na ang aking kaluluwa kahit ang katawan ko ay narito pa rin. Sa dulo ng madilim na pasilyo, naghihintay ang isang itim na sasakyan, ang kanlungan ng aking mga plano. Pagpasok ko, bumungad sa akin si Rafael. Nakasandal siya sa upuan, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop at ang kanyang tingin ay diretso sa labas. Sa tabi niya ay may isang malaking kahon na nakabalot sa mamahaling papel. Nagsimula na ang lamat sa pagitan nila, Andrea. Wika ni Rafael nang hindi tumitingin sa akin. Ang galit ay mas mabilis kumalat kaysa sa pag-ibig, lalo na kung pera na ang nakataya. Handa ka na ba para sa susunod na hakbang? Anong nasa loob nito? Tanong ko habang itinuturo ang kahon. Iyan ang iyong baluti. Sagot niya habang dahan-dahang binubuksan ang kahon. Isang damit na kulay hating gabi. Yari sa tilang tila dumadaloy na tubig at nagniningning sa ilalim ng mahinang ilaw ng sasakyan. Bukas ay may malaking pagtitipon ng mga investors.
Nais ni Marco na humingi ng tulong sa kanila para maisalba ang kumpanya niya. Pupunta ka doon, hindi bilang asawang martir, kundi bilang isang babaeng hindi nila makikilala. Inabot ko ang tela. Ang lambot nito sa aking magaspang na palad ay tila isang insulto sa nakaraan at isang pangako para sa kinabukasan. Sa loob ng kahon ay meron ding isang folder. Punong-puno ito ng mga larawan ni Bianca at ng isang lalaking nagngangalang Paulo, mga ebidensya ng paglilipat ng pera at mga lihim na pagtatagpo sa mga hotel na hindi alam ni Marco. Ito ang mitya na tuluyang susunog sa kanila. Bulong ko. Gamitin mo yan sa tamang oras, Andrea. Paalala ni Rafael. Ang paghihiganti ay parang alak. Mas masarap kapag hinayaang tumanda at inumin sa dahan-dahang paraan. Nang lalabas na ako ng sasakyan, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa pananabik. Bit-bit ang folder at ang bagong damit. Dahan-dahan akong naglakad pabalik sa madilim na pasilyo ng bahay. Ngunit pagdating ko sa pinto ng aking silid, natigilan ako. Nakatayo doon si Bianca, nakasandal sa pader at may hawak na baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang tingin ay nakatuon sa folder na hawak ko. Ang bango ng kanyang alak ay humahalo sa amoy ng panganib na nakapalibot sa amin. Saan ka nanggaling, Andrea? At anong itinatago mo sa folder na yan? Ang kanyang boses ay tila isang kaskas ng kutsilyo sa sahig, puno ng banta at pagdududa. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang mandaragit na nakahanap na ng kanyang biktima. Hindi ka na ang dating Andrea na kilala ko. Sino ang kinalaliman mo sa labas ng bahay na ito? Ang distansya sa pagitan namin ay naglaho. Nararamdaman ko ang kanyang hininga sa aking muka. Sa isang iglap, iniabot niya ang kanyang kamay upang agawin ang folder at ang tanging naghihiwalay sa aking sikreto at sa kanyang galit ay ang aking mahigpit na pagkakahawak sa katotohanang hawak ko na ngayon ang kanyang leeg. Hinawakan ko ng mahigpit ang kahon ng damit. Ginamit itong panangga sa pagitan namin ni Bianca. Ang tibok ng aking puso ay tila isang mabilis na pagtambol na naririnig ko hanggang sa aking mga tainga. Ngunit pinanatili ko ang aking paningin na matatag. Hindi ko hahayaang makita niya ang anumang bakas ng takot. Sa pagkakataong ito, ang laro ay hindi na tungkol sa kung sino ang mas minamahal, kundi kung sino ang mas matalinong manlalalaro. Regalo ito ni Marco, Bianca. Mahinahong wika ko. Ang aking boses ay patag at walang emosyon. Isang mabilis na pagsisinungaling na alam kong lalong magpapakulo sa kanyang dugo. Sabi niya, kailangan kong magmukhang presentable sa harap ng mga investors bukas. Siguro ay napagtanto niya na sa oras ng kagipitan, ang isang asawang marunong magsakripisyo ang mas kailangan niya kaysa sa isang babaeng puro luho lang ang alam. Nakita ko ang paniningkit ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa aking balat sa tindi ng galit. Ngunit bago pa siya makasagot, ang marahas na pagbukas ng pinto ng aming silid ay bumasag sa tensyon. Lumabas si Marco. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang polo ay lukot-lukot na. Ang kanyang muka ay bakas ng matinding pagod at pagkabalisa. Ano ba ang ingay na ito? Hindi ba kayo titigil? Bulyaw ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang kulog na nagpatahimik sa buong pasilyo. Tumingin siya sa amin. Pagkatapos ay sa kahon na hawak ko. Andrea, pumasok ka na sa loob. At ikaw, Bianca, tumigil ka na sa pagseselos sa mga bagay na walang katuturan. May mas malaki tayong problema. Nang sumunod na umaga, ang katahimikan ng mansyon ay nabasag hindi ng tilaok ng manok, kundi ng marahas na katok sa aming pintuan. Pagbukas ko, bumungad ang ilang lalaking nakabarong, bit-bit ang mga legal na dokumento at ang isang sheriff. Sa likod nila ay ang aming mga kapitbahay.
Ang mga tsismosa ng subdivision na nakasilip at tila naghihintay ng malaking balita. Ang mansyon ay opisyal na nililegalize at isa sa ilalim sa foreclosure. Sa loob ng ilang oras, ang mga gamit na dati ay simbolo ng aming karangyaan ay iyon-unting nilagyan ng dilaw na tape. Pinanood ko si Marco habang nakatayo sa gitna ng sala, tulala at hindi makapaniwala. Si Bianca naman ay nagsimulang mag-hysterical. Isinisigaw ang kanyang mga karapatan habang pilit na isinisilid sa kanyang mamahaling bag ang mga alahas na nakuha niya kay Marco. Hindi maaari ito. Marco, gumawa ka ng paraan. Sigaw ni Bianca habang hinihila ang braso ng lalaki. Ngunit si Marco ay tila isang ribultong nawalan ng buhay. Dahil wala nang matuluyan at freeze ang lahat ng accounts, dinala ko sila sa isang lumang apartment sa dulo ng lungsod, isang lugar na malayo sa kinang ng kanilang dating buhay. Ang amoy ng amag at ang singaw ng kanal sa labas ay tila isang sampal ng realidad. Ang pader ay may mga bakas ng lumang pintura na uunti-unting natituklap at ang sahig ay lumalangit-ngit sa bawat hakbang. Ito ang diangok o impyerno na inihanda ko para sa kanila. Isang maliit na silid kung saan ang init ay nakakapaso at ang espasyo ay sapat lang para sa 2 tao. Nakita ko ang pandidiri sa mukha ni Bianca habang tinitingnan ang lumang kutsyon sa sulok. Ang kanyang mamahaling pabango ay hindi kayang talunin ang amoy ng luma at maruming paligid. Dito ba tayo titira? Sa lunggang ito? Halos mawalan ng boses si Bianca sa sobrang galit. Marco, hindi ko kaya rito. Amoy daga ang paligid. Wala tayong pera, Bianca. Intindihin mo naman. Sigaw ni Marco pabalik. Ang kanilang pagmamahalan na dati ay puno ng tamis ay biglang naging puno ng pait at sisihan. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, tumayo ako sa tabi ng bintana. Tinitingnan ang dumi ng kalsada sa ibaba. Nararamdaman ko ang bigat ng folder na nasa loob ng aking bag. Ang katotohanang wawasak sa huling natitirang tiwala ni Marco kay Bianca. Ngunit bago ko pa mailabas iyon, mabilis na lumapit sa akin si Bianca. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamay upang ako ay saktan. Ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang nagdala ng malas sa buhay namin. Sigaw niya habang mabilis na bumababa ang kanyang palad patungo sa aking mukha. Ang kanyang palad ay mabilis na humahawi sa hangin. Isang marahas na pagkilos na naglalayong burahin ang natitirang bakas ng aking dangal. Ngunit bago pa dumapo ang init ng kanyang balat sa aking pisngi, mabilis kong nasalo ang kanyang braso sa gitna ng hangin. Ang aking pagkakahawak ay mahigpit. Ramdam ko ang bawat buto sa kanyang manipis na pulso na tila ba isang tuyong sanga na madaling mabali. Huwag mo nang susubukan niyan, Bianca. Ang aking boses ay galing sa kailaliman ng aking lalamunan, malamig at walang bahid ng takot. Hindi na ako ang Andrea na maaari mong saktan at tapak-tapakan. Ang bawat luhang inubos ko sa bahay na yon ay naging bakal na ngayon sa aking dibdib. Marahas kong binitawan ang kanyang kamay, dahilan upang siya ay mapasandal sa maruming pader ng apartment. Ang amoy ng amag at ang singaw ng init sa loob ng maliit na silid ay tila lalong sumisiksik sa kanyang ilong. Nakita ko ang panlilisik ng kanyang mga mata. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw, habang ang kanyang mamahaling kolorete sa mukha ay nagsisimula ng matunaw dahil sa pawis at galit. Marco, tingnan mo siya. Kinakalaban na niya ako. Pagsumbong ni Bianca, ang kanyang boses ay tila isang matinis na huni ng ibong na sugatan. Ngunit si Marco ay hindi kumibo. Nakaupo siya sa gilid ng lumang kama na lumalangit-ngit sa bawat galaw niya. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang gulugulong buhok at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig na puno ng alikabok. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata. Wala na ang tindig ng isang matagumpay na negosyante. Ang tanging natitira
ay ang isang lalaking durog ang pagkatao dahil sa kawalan ng pera. Tumahimik ka, Bianca. Mahinang wika ni Marco, ngunit bakas ang pait sa kanyang tono. Wala na tayong magagawa. Lahat ng kinuha mo, lahat ng inilipat mo sa kumpanya mo, frozen na rin. We have nothing left but this place. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa akin. Nararamdaman ko ang amoy ng alak at sigarilyo na nagmula sa kanya. Isang amoy na dati ay hindi ko matagalan ngunit ngayon ay wala na ring epekto sa akin. Humawak siya sa aking balikat. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Andrea, please, pagmamakaawa niya. Alam kong may itinatago ka pang pera. Ang mga savings natin noong unang mga taon, nasaan na yon? Sabihin mo sa akin na hindi mo pa yon nagastos. Kailangan ko lang ng puhunan para makabawi. Para sa atin din ito, Andrea. Para kay Toby. Ang pagbanggit niya sa pangalan ng aking anak ay tila isang kuryenteng gumising sa aking hinala. Gagamitin pa rin niya ang anak ko para sa kanyang pansariling interes? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang mga matang dati ay tinitingnan ko ng may buong pagsamba. Ngunit ngayon ay tila ba isang bakanteng lote na walang laman. Ang perang sinasabi mo, Marco, ay matagal nang naubos sa mga gamot ni Nanay Elena at sa mga bayarin sa kuryente na nakalimutan mong bayaran dahil abala ka sa pagbili ng brilyante para sa iba. Tugon ko ng may pait. Wala nang natira para sa'yo, wala na ring natira para sa atin. Tinalikuran ko sila at naglakad patungo sa bintana. Ang sikat ng araw sa labas ay tila isang pangako ng kalayaan, habang sa loob ng silid na ito, ang dilim at dumi ay tila isang bilangguan na sila mismo ang nagtayo. Ito na ang huling araw ng aking 3 buwang pagtitiis. Ang bawat minuto ng pagpapanggap ay matatapos na sa loob ng ilang oras. Kinuha ko ang aking bag at muling naramdaman ang bigat ng folder ni Rafael. Bukas, ang 5 bilyong piso ay hindi na lamang isang pangarap, kundi isang katotohanang magpapabago sa aking tadhana. Ngunit bago ako tuluyang lumabas, isang huling sulyap ang ibinigay ko kay Bianca na ngayon ay nakalupasay na sa sahig, umiiyak ng walang luha habang tinitingnan ang kanyang nasirang sapatos. Sabi mo kanina, Marco, na wala na kayong mapupuntahan, kundi ang lugar na ito. Wika ko bago hawakan ang hawakan ng pinto. Nagkakamali ka. Mayroon pang isang lugar na naghihintay sa inyo. Ang lugar kung saan kailangan ninyong bayaran ang bawat sentimo ng sakit na ibinigay ninyo sa akin. Lumabas ako ng apartment nang hindi lumingon. Sa ibaba, naghihintay ang itim na sasakyan ni Rafael. Ang pagbukas ng pinto nito ay tila isang paanyaya sa isang bagong buhay. Ngunit sa pagpasok ko, ang mukha ni Rafael ay hindi nagpapakita ng kagalakan. Mayroon siyang hawak na isang dokumento na tila ba isang bagong bagyo na paparating. Andrea, ang kanyang boses ay seryoso. Puno ng isang babalang hindi ko inaasahan. Hindi lang si Marco ang may itinatago. May nadiskubre ang aking mga tauhan tungkol sa nakaraan ng iyong ama at sa kumpanyang balak nating bawiin. Isang lihim na maaring magpabago sa tingin mo sa lahat ng nangyayari ngayon. Napatigil ako sa pag-upo. Ang lamig ng aircon ay tila naging kasing talim ng mga salita ni Rafael. Ang 3 buwan ay tapos na, ngunit tila ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang sa isang katotohanang hindi ko kailanman inakala. Ang iyong ama, Andrea, hindi siya namatay dahil sa aksidente lamang. Ninakawan siya ng pamilya ni Marco ng lahat ng kanyang mga disenyo at ari-arian bago siya tuluyang nawala. Ang boses ni Rafael ay tila isang malamig na hampas ng alon sa gitna ng gabi. Habang binabasa ko ang mga nalumang dokumentong hawak niya, ang bawat salitang nakasulat sa kupas na papel ay tila mga anino ng nakaraan na humihingi ng katarungan. Ang aking ama, na namatay sa hirap at pighati, ay biktima pala ng pamilyang pinagsilbihan ko sa loob ng 10 taon. Ang bawat patak ng pawis na ibinigay ko sa mansyong yon
ay tila naging lason sa aking mga ugat. Ngayong gabi, ang bawat pighati ay magiging apoy. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa loob ng marangyang suite ng hotel. Ang suot kong damit na kulay hating gabi ay yumayakap sa aking katawan na tila isang baluti. Ang bawat tahi nito ay pulido. Ang tela ay nagniningning sa ilalim ng gintong liwanag ng chandelier. Hindi ko na makilala ang babaeng nasa harap ko. Wala na ang Andrea na may magaspang na kamay at balat na amoy kusina. Ang nasa harap ko ngayon ay isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. "You look like the justice your father never had," wika ni Rafael mula sa likuran ko. Inayos niya ang isang kwintas na brilyante sa aking leeg. Ang lamig ng hiyas ay tila nanunuot sa aking dibdib. "Let's go. The world is waiting for the new chairman of the board." Ang bulwagan ng hotel ay punong-puno ng mga taong mayayaman at makapangyarihan. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak ay humahalo sa amoy ng alak at tagumpay. Sa dulo ng silid, nakita ko sila. Si Marco, na nakasuot ng kanyang lumang suit na pilit na inayos, at si Bianca, na pilit ding nagmumukhang elegante sa kabila ng kanyang pamumutla. Nakatayo sila sa gilid, naghahanap ng sinumang investor na pakikinggan ang kanilang mga kasinungalingan. "Please, mister. Kailangan lang namin ng konting panahon para maayos ang mga accounts." Naririnig kong pakiusap ni Marco sa isang matandang negosyante. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon, malayo sa mapagmataas na boses na laging naririnig ko sa bahay. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa gitna ng bulwagan. Ang bawat hakbang ko sa makapal na alpombra ay tila isang mabigat na pahayag. Ang mga usapan ay unti-unting huminto. Ang bawat mata ay nakatuon sa aking kinaroroonan. Naramdaman ko ang paninigas ng katawan ni Marco nang dumaan ako sa kanyang harapan. Hindi niya ako nakilala agad, ngunit ang amoy ng aking pabango ay tila nagbigay sa kanya ng isang pamilyar na pangamba. "Ladies and gentlemen," ang boses ng host ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nais kong ipakilala ang bagong may-ari ng Primecrest Holdings, ang kumpanyang nakabili sa lahat ng assets ng Marco Real Estate, ang ating bagong chairman, Miss Andrea Villaluna. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging kasing bigat ng tingga. Dahan-dahan akong humarap sa kanila. Ang aking tingin ay diretso kay Marco. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang panga, ang unti-unting pagkawala ng kulay sa kanyang mukha hanggang sa magmukha siyang isang bangkay na nakakatayo. Si Bianca naman ay tila nanigas. Ang baso ng alak na hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri at nabasag sa sahig. Ang likido ay kumalat na tila dugo sa puting marmol. "Andrea?" Ang bulong ni Marco ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi makapaniwala. Anong ibig sabihin nito?" Naglakad ako paakyat sa entablado. Ang bawat segundo ng aking pag-akyat ay tila isang 10 taon ng aking pagtitiis na natatapos na. Humawak ako sa mikropono. Ang aking mga kamay ay matatag at hindi na nanginginig. Tumingin ako sa lahat ng taong naroroon, ngunit ang aking mensahe ay para lamang sa 2 tao sa harap ko. Ang aking ama ay namatay na pangarap lang ang baon. Ang aking boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan sa buong bulwagan. Ngunit ngayon, ang pangarap na yon ay muling nabuhay. Ang kumpanyang itinayo ninyo sa ibabaw ng kanyang mga luha ay akin na ngayon. Marco, Bianca, salamat sa 3 buwan na ibinigay ninyo sa akin. Dahil doon, natutunan kong ang pinakamatamis na tagumpay ay hindi nakukuha sa pag-ibig, kundi sa pagbawi ng lahat ng ninakaw ninyo. Bumaba ako sa entablado at lumapit sa kanila. Ang mga security guard ay dahan-dahang pumaligid sa kanila, isang tahimik na hudyat na hindi na sila kabilang sa mundong ito. Tumingin ako kay Bianca na ngayon ay nanginginig sa galit at hiya. "Ang 5 bilyong piso na hinahanap mo, Marco?
Nagamit ko na para bilhin ang iyong buhay. Bulong ko sa kanyang tainga. Sapat na para siya lang ang makarinig. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang pulis ang pumasok sa bulwagan at lumapit sa amin. Ang kanyang mukha ay seryoso habang may hawak na warrant of arrest. Inakala ko na para iyon kay Marco, ngunit ang kanyang sunod na sinabi ay tila isang bagong bitag na hindi ko nakita. Miss Andrea Villaluna, kailangan ninyong sumama sa amin sa presinto. May kaugnayan sa pagkamatay ng asawa ni Mr. Rafael na si Bianca. May mga bagong ebidensya kaming natanggap na nagtuturo sa inyo bilang mastermind ng isang malaking sabuatan. Ang brilyante sa aking leeg ay tila naging kasing bigat ng isang kadena. Tumingin ako kay Rafael, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling blanko, walang bakas ng pagtatanggol. Ang kislap ng tagumpay ay biglang napalitan ng isang madilim na anino ng pagtataksil. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang marahas na paghampas sa loob ng aking dibdib habang nakatitig sa malamig na mukha ng pulis. Ang brilyante sa aking leeg, na kanina ay simbolo ng aking tagumpay, ay tila naging isang sakal na unti-unting pinuputol ang aking hininga. Tumingin ako kay Rafael, naghahanap ng kahit isang sulyap ng pagtatanggol. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kasing lamig ng marmol sa bulwagang ito. Andrea Villaluna, sumama ka na sa amin ng mahinahon. Ulit ng pulis, ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumagalaw patungo sa kanyang baywang. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang biglang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang kaninang takot at gulat ay napalitan ng isang mapanganib na ngiti. Ang kanyang balikat ay dahan-dahang tumuwid at narinig ko ang kanyang mahinang tawa, isang tunog na puno ng lason at panunuya. Akala mo ba ay ganoon lang kadali iyon, Andrea? Ang boses ni Marco ay muling bumalik sa dating kayabangan. You think you can just take everything I built? Bianca and I knew someone was helping you. We just didn't know it was Rafael. Pero nagkamali kayo ng kinalaban. Lahat ng ebidensya ng sabuatan ninyo, nasa amin na. Naramdaman ko ang panlalambot ng aking mga tuhod. Tumingin ako kay Bianca, na ngayon ay nagpupunas ng kanyang pekeng luha habang nakasandal kay Marco. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay tila sumisigaw ng kawalan ng katarungan. 10 taon akong naging tapat, 3 buwan akong nagtiis sa hirap, at sa huling sandali, ang lahat ba ng ito ay mauuwi lang sa likod ng rehas? Ngunit sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, narinig ko ang mahinang paghakbang ni Rafael. Huminto siya sa gitna namin. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na tila ba siya ang may-ari ng buong tadhana sa gabing ito. Officer, bago ninyo dalhin si Miss Villaluna, baka gusto ninyong tingnan ang folder na ito. Wika ni Rafael, ang boses niya ay kalmado, ngunit may dalang bigat ng katotohanan. Iniabot niya ang isang asul na envelope sa pulis. Ang sinasabi ninyong mastermind ng sabuatan ay hindi si Andrea. Ang folder na yan ay naglalaman ng mga orihinal na bank transfer ni Bianca Real Estate patungo sa isang offshore account sa pangalan ni Paulo, ang lalaking inutusan ni Marco at Bianca na pumatay sa aking asawa upang makuha ang insurance money nito. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging kasing talim ng isang punyal. Ang nangiti sa labi ni Marco ay biglang naglaho, napalitan ng isang mukhang tila nakakita ng multo. Si Bianca ay napaatras, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot, habang ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na tinatakpan ng kanyang bibig. Anong sinasabi mo, Rafael? Wala kaming kinalaman sa asawa mo. Sigaw ni Bianca, ang kanyang boses ay tila isang kaskas ng maruming bakal. Huli na ang lahat, Bianca. Tugon ni Rafael habang tinitingnan ang dalawa ng may matinding puot. Paulo already confessed. Lahat ng ebidensya ng pagtataksil ninyo sa akin, kay Andrea, at sa batas, ay nandyan na. Ang warrant na hawak ng pulis ay hindi para kay Andrea. Ito ay para sa inyong dalawa. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis kay Marco at Bianca. Ang tunay na liwanag ng katarungan ay nagsimula ng magningning.
Pinanood ko ang bawat segundo ng kanilang pagbagsak, ang bawat pagmamakaawa ni Marco, at ang bawat sigaw ni Bianca habang hinihila sila palabas ng marangyang bulwagan ay tila isang matamis na himig sa aking mga tainga. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila pagbawas ng bigat sa aking balikat. Naiwan kami ni Rafael sa gitna ng silid. Ang mga tao ay nagsisimula nang bumalik sa kani-kanilang mga bulong. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay wala na ang lamig na kanina ay nagpatakot sa akin. Dahan-dahan niyang kinuha ang aking kamay, ang kamay na may mga peklat ng nakaraan, at dinala ito sa kanyang labi. Isang banayad na halik na puno ng paggalang at pasasalamat. Tapos na, Andrea, bulong niya. Ang iyong ama ay maaari na ngayong mamahinga sa kapayapaan. Ang Primecrest Holdings ay sayo na. Ang buhay mo ay sayo na uli. Tumingin ako sa paligid, sa kinang ng mga chandelier at sa yaman ng silid na ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang yaman ang nagpapasaya sa akin, kundi ang katotohanang sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakakahinga ako ng malaya. Ang bawat sugat ng aking nakaraan ay nagsisimula na ng maghilom, hindi dahil sa pera, kundi dahil nahanap ko ang lakas na tumayo para sa sarili ko. Nang lumabas ako ng hotel, ang hanging dumampi sa aking mukha ay tila isang yakap ng bagong umaga. Ang itim na sasakyan ni Rafael ay naghihintay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang babaeng kailangan ng tagapagligtas. Naglakad ako patungo sa sarili kong direksyon, tinititigan ang mga bituin sa langit na tila ba mga saksi sa aking muling pagkabuhay. Ngunit bago ako tuluyang lumayo, isang huling sulyap ang ibinigay ko sa malayo. Sa loob ng isang nagdaraang sasakyan ng mga awtoridad, nakita ko ang mukha ni Marco sa likod ng bintana. Durog, talunan, at mag-isa. Ang tanong ay, handa na ba talaga akong iwan ang lahat ng pait? O ang anino ng nakaraan ay mananatiling nakabuntot sa aking bawat hakbang? Ang simoy ng hangin na nagmumula sa dagat ay tila isang malambot na haplos ng sutla sa aking pisngi. Nagdadala ng amoy ng alat at ng mga bulaklak na kalachuchi na nakatanim sa paligid ng aking bagong tahanan. 1 taon na ang lumipas mula nang huling beses kong naramdaman ang bigat ng kadena ng nakaraan. Ngayon, ang bawat hininga ko ay malalim, malaya, at hindi na ninanakaw ng takot o pag-aalinlangan. Nakatayo ako sa balkonahe, pinagmamasdan ng aking anak na si Toby habang masayang hinahabol ang isang makulay na saranggola sa malawak na damuhan. Ang kanyang halakhak ay tila isang banal na musika na nagpapahilom sa bawat sugat na iniwan ng kanyang ama sa aking puso. Sa tabi niya, nakaupo si nanay sa isang tumba-tumba, maayos na ang kulay ng kanyang balat at may sigla na ang kanyang mga mata matapos ang matagumpay na operasyon. Ito ang kayamanang hindi kayang tumbasan ng anumang halaga ng salapi. Ang makitang buo at masaya ang aking pamilya sa ilalim ng araw. Paminsan-minsan, sumasagi pa rin sa aking isipan ang mga anino ni Marco at Bianca. Balita ko ay nabulok na ang kanilang ugnayan sa loob ng magkahiwalay na rehas, puno ng sisihan at puot sa isa't isa. Ang kanilang kaharian na itinayo sa kasinungalingan ay tuluyan ng nilamon ng limot. Wala na akong nararamdamang galit, kundi isang malalim na awa para sa mga taong piniling mabulag ng pansamantalang ningning ng kasamaan. Ang kanilang karma ay hindi ko na kailangang bantayan. Ang tadhana na ang gumawa ng paraan upang ibalik sa kanila ang bawat sentimo ng sakit na kanilang ipinahiram. Tumingin ako sa aking mga kamay. Malinis na ang mga ito. Wala na ang mga kalyo at sugat mula sa pagpapakasakit sa isang taong hindi ako pinahalagahan. Ngunit sa ilalim ng aking balat, alam ko ang bawat peklat ay naroon pa rin. Hindi bilang tanda ng sakit, kundi bilang mga medalya ng aking pakikipaglaban. Kinuha ko ang isang maliit na kahon mula sa aking bulsa at binuksan ito. Isang pares ng bongtay na brilyante
Binili ko gamit ang unang dibidendo ng aking kumpanya. Isang regalo para sa aking sarili. Dahil sa wakas, natutunan ko ng mahalin ang babaeng nakikita ko sa salamin. Isang pamilyar na tunog ng paghinto ng sasakyan ang narinig ko mula sa labas ng tarangkahan. Naglakad si Rafael patungo sa akin. Ang kanyang tindig ay kasing tatag pa rin ng dati, ngunit ang kanyang muka ay may bakas na ng tunay na ngiti. Huminto siya sa aking harapan. May dalang folder ng mga bagong proyekto para sa Prime Crest Holdings. Ang ganda ng tanawin dito, Andrea. Wika niya habang nakatingin sa dagat. Ngunit kalaunan ay itinuon niya ang kanyang mga mata sa akin. Mayroong paghanga at respeto sa kanyang tingin. Isang bagay na hindi kailanman naging mantsa ng pagmamay-ari. Handa ka na ba para sa susunod nating partnership? Ang buong industriya ay naghihintay sa iyong susunod na hakbang. Ngumiti ako at iniabot ang aking kamay para sa isang formal na pagkakamali. Lagi akong handa, Rafael. Pero ngayon, gusto ko munang lasapin ang katahimikang ito. Maraming salamat sa lahat. Wala kang dapat ipagpasalamat. Ikaw ang gumawa ng sarili mong tadhana. Sagot niya bago magpaalam ng may paggalang. Pinanood ko siyang lumakad palayo. At alam kong sa pagkakataong ito, hindi ko kailangan ng isang lalaki para maging buo. Ang aking tagumpay ay bunga ng aking sariling talino, tiyaga at pagmamahal sa aking pamilya. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, naglalabas ng mga kulay na lila at kahel sa kalangitan, naramdaman ko ang pagyakap ni Toby sa aking binti. Binuhat ko siya at hinalikan sa noo. Ang aming hinaharap ay kasing liwanag ng mga bituin na unti-unting nagpapakita sa itaas. Nahanap ko na ang aking kapayapaan. Ang asawang martir ay pumanaw na at sa kanyang bangkay ay sumibol ang isang babaeng hindi na muling yuyuko sa sinuman. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pala matatagpuan sa pangako ng iba, kundi sa pagtanggap at pagpapahalaga sa sariling kakayahan. Sa dulo ng mahabang bagyo, natagpuan ko ang aking sarili at sapat na yon para maging maligaya habang buhay.